May God bless yung nagkanta, no? So let us stand and let us get our Bible and let us proceed the most important part of this morning. It was our learning and focusing to the Word of God. Let us open our Bible in the book of Genesis chapter 18 verse 11 to 14. Genesis chapter 18 verse 11 to 14. Genesis chapter 18 verse 11 to 14. May I read the verse? Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Verse 12. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my Lord being old also. 13. And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child which I am old? 14. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Let us pray. Lord, thank you for this wonderful morning that you've given to us. Thank you, Lord, nga natipon kami nga magdayo sa imo sa kamatuoran. Kapasalamat kami, O Lord, nga hindi mo kami kinpabayaan sa isa kasimana, sa kadamos ang naobra namon para sa imo, Lord. Balaan namon ikaw gid nalipay, and even sa life sang amon pastor, nabalaan namon nga amon nga prayer sa isa sa sobrang isa ka bulan is naging victorious. We pray, O Lord, that your magnified power will be to our pastor and to all of us. Give us the wisdom and understanding for thy word for this morning, and empower us also by the leading of the Holy Spirit. And may this message magamit namon sa among adlaw-adlaw. Bless me as I expound your word. This I ask in the Lord Jesus Christ. Amen. So, sa liwat, mayong aga. So, welcome sa aton mga bisita nga nagabot, no? Welcome gig. So, Centrala Baptist Church is welcome sa inyo, no? So, welcome. Sa liwat, mayong aga, no? So, sa aton balang nabalaan, naging victory kita, no? So, ginambal ko gani nga may isa pa nga simana kita nga mga muyo. Si mga muyo kita, adlaw-adlaw. Tungod hambal niya sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. Hindi kita maguntat antod nga hindi nagsabat ang Ginoo. Kung nagsabat ang Ginoo, hindi gyapon kita montat mag-pray. Tungod nabalaan naton ang prayer sa isa ka Kristohanon is may bunga. May makapangyarihan ang prayer naton. Kung isugid naton ang tanan sa Ginoo, balaan naton ang Ginoo kabalo. And kabalo ang Ginoo nga hindi ang operasyon ang manamit. May solusyon pa gid nga iban, no? Muna siya. Okay, going back. Going back to my topic. Okay, so subong aga, kung magatanan gyapon ini is maging or saklaw ini sa akon nga tema subong. It's all about, is anything too hard for the Lord? No? Kaya nga nakambal kita nga, nothing is impossible with God. All things are possible. So, posible ang tanan sa Ginoo. Ang tao lang, ang gahambal nga, daw hindi ni imposible. Human has a limited perspective. But the perspective of God has no limit. Kinasiling diri sa verse 14, is anything too hard for the Lord? Namangkot si Abraham that time, nga may ara ba nga instances or event nga budlay sa Ginoo? Wala. Nothing. Nga nakasiling diri nga even Sarah that time, no, makasiling kita nga si Abraham is 99 years old and Sarah is 90. And that time nagambal ang Ginoo nga they will have a son called Isaac. And Sarah loved, ano ambal niya, may pleasure ba na? Ambal niya sa verse 12, I am waxed, malam na ako, kunat na ako nga, skate na ako nga lawas, no? Ambal niya siya, I have pleasure. Nang bala ka intimacy, may ara pa ba?
may gugma pa sa ako nga lawas. Ang hambal niya, my Lord. And even my husband is old also. No? Nag-discompian sila sa Ginoo. Dili makita naton ang salig sang tao may limitasyon. Kita bala kung may magabot na problema, even ang pagsalig mo sa Ginoo sigurado may limitasyon. No? Tungod ang isip niyo siguro ini nga kalibutan ang maghatag lang sa solusyon. At diri ang ini nga tao nga si Sarah and even Abraham loved. Verse 17 sa chapter 17 ng hambal niya, Abraham fell upon his face and laughed. Duha sila nga nagkadlaw. Duha mag-asawa ini, gingamit ini sa Ginoo. Pero they love. They have a limited mind against God, towards God. Kung magkaroon ba kami sa anak? Kung sa aton bala kung may problema abot, kaya ko ba to? Kaya ba natin to? O hindi? Nag-pray ka sa Ginoo, nag-pray kita sa Ginoo, pero kumbaga ang prayer ba naton 100% ba naton nagintugyan sa Ginoo or 50% lang ang gintugyan mo sa Ginoo, even our life. So makita natin diri, no, sabi niya giliwat diri nga sa Genesis chapter 17 verse 10, is anything too hard? Wala kita makita nga budlay sa Ginoo. Even Solomon, even David, sa tanan nila nga testimony, why sila nagampal na? Is there anything too hard to God? Kung nakita nila that God is a provider. Ano din makita niyo sa Biblia niyo? Sa Genesis chapter 18 verse 14, nakita niyo dira ang letter dira is L-O-R-D, capital letters. No? In Greek, in Hebrew word, it means the Lord is the provider. So capital R-O-R-D dira, sa verse 14, it talks about the Lord is the provider. Klaro ba dira? Na provider ang Ginoo. Na ang explanation that Jehovah, the time, is the one who will provide for thy people. So muna nga, capital O-R-D. Dira, no? So sabi niya, in verse 14 pa lang, it's part of the story where God promised Abraham and Sarah that they have a son, Isaac, despite their old age. Sarah laughed at the idea, prompting God to ask if anything is too hard for him. So, God's power isn't limited by human limitation. So, number one, yung puntos diri, na makita natin rin. God's power isn't limited by human limitation. Biskan ang tao may limitasyon, sa Ginoo wala. Luke chapter 1 verse 37. O, dili na kita sa doktor. Doktor ini nga nagambal, ha? Si Dr. Luke. Ang ambal niya sa verse 137, abrihan natin para makita natin, no? Luke chapter 1 verse 37, so sabi niya, for with God nothing shall be what? Klaro bra? Impossible. For God, sabi niya, nothing shall be impossible. So sa tanan na ginoperahan ni Apostle Luke that time, hambal niya, ginoperahan ko kamo, ginbulong ko kamo, tungod sa kaayo sang Ginoo sa akon. Kaya ginambal niya, kung kamo nga mga pasyente ko nagsalig sa Ginoo, nothing is impossible with God. Klaro dira, ginambal niya dira nga, nothing shall impossible with God. Subo nga next na simana, Monday, June 8, ispirahan na, mag-ispira na nga, damo naman rin. Ang balang ko nga damo sa problema na magabot, about finances, makasiling ka diri, nothing is impossible with God. Isalig lang naton ang aton kabuhi, ang aton na pamilya sa Ginoo. At dira, wala na sa imposible. Na kaya gani sa mga imol that time, na kaya gani nga nabuhi itong ginatawag natin nga babae na naghinhatag niya tanan sa altar,
ang kwarta nga ginakaptan niya, ambal niya kung ihatag ko ni, way na ko sang pambakal at baan ko mapatay na ko. Pero ginhatag niya na ang tanan. Nakita niya, adra, ang Ginoo kabalo sa tanan ng utang. No? With God, nothing is impossible. Genesis chapter 18, verse 14, nagapan na cross reference, no? With God, impossible situation become possible. Matthew chapter 19:26. Sabi niya dito, with God, impossible situations become possible. Oh. Matthew 19:26. Si Matthew ay isa ka kolektor, no? Malaan mo naman ang buwis, no? Ang iyang ginakolekta. Matthew chapter 19 verse 26. So sabi niya dito, 26. But Jesus beheld them and said unto them, with man this is impossible, but with God all things are possible. O klaro na, naka-letter. Ano niya? With man this is impossible. With men, sa mga tao, imposible ini nga himuon sang tao. Pero sa Ginoo, all things are possible. Sabi nila sa mga scientists, hindi daw makahimo sang scientist na sangway sang source. Muna ang scientist. Pero ang Ginoo, biskan wala sang source, makahimo siya sang lila group. Amo na siya yapon diri. Nga ang Ginoo, nothing is impossible. Nga no? God promise, number 3 diri nga makita naton, God promises are yes and amen. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Kung nagambal ang Ginoo nga wala sang imposible sa iya, pamati inanglan kinamagpati. Tungod ginambal niya gyapon nga ina siya is iya nga promise. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Naging promise ni ina, no? 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 1 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 2 verse 1, chapter 1 verse 20, no? Sabi niya sa 20, for all the promises of God, in Him are ye, and Him, amen, unto the glory of God by us. Kung ginsaling mo ang tanan sa iya, say amen. Kaya nga kung maamoy kita, magambal kita amen. Tungod, ginsaling mo ang imo nga labor, ang imo nga burden, and imo nga yoke, ara na sa Ginoo. Ano nga ba niya? Take, all ye have laden, all ye have labor and laden, ano na itong mga kuligli? For my yoke is easy, and my burden is light. Oh. Sa imo lang ginaisip nga budlay sa imo, pero kung gintog yan mo sa Ginoo, ay, yung kawyapon ang mag-an ang imo nga, ang imo lang pagpalatsagod mag-an siya. Okay? Faith trusts God's ability to do impossible. So ang kinahanglan mo lang dali is faith. Oh, pagtuo sa Ginoo. Kung may ara nga promise, kinatag na ang promise sa imo. Ang kinahanglan mo lang pamatian na pagtuo nga eksakto. 100% na pagtuo sa Ginoo. We need to put the trust to God with our ability, our resources, because that is just the criteria of God. Ang mga ginapangayon niya, ang ginapangayo sa Ginoo sa aton mga kapatid is our faith and trust to God. Kung kaya natin nga tagahan sa ihatag ang pagtuo and trust to God, all things are possible. Siguro diri kung mapacheck nyo, kung maobserbahan nyo mga kapatid,
No? Wala ka sang nakita mga membro sa mga nagkuhan na simbahan na imol. I mean sa ibang na sekta, no? Especially dira sa Iglesia ni Cristo, kung matanaw mo itong mga ilang credentials, no? Wala ka sang makita nga imol. Ang ginatanaw nila, gusto ka nilang maging membro tungkol sa imuha kwarta. That is physical things. Pero sa aton, gusto kita maging membro sa isang kasimbahan tungkol nabalaan natin si Cristo. Kung ang inyong lang naisip is all about financial things, no, it's not. Remember, when God's called you in a particular church. Iskan imo naman ng magkukibutang ka diri sa simbahan ni balaan sang Ginoo magamit ka diri. Tungod balaan niya wala sang imposible. Ginatudloan kita diri sa simbahan nga maging manggaranon sa pagkapuas adlaw. I mean eternal life. Amo ni do not lay your treasures in this earth, but lay your treasures in heaven. Hindi ka mo magsinungaling, naging Kristohanon ako, naging manggat, naging imol ako. Hindi, wala sang imol na Kristohanon. Kung ang iba na sekta, gamal sila na, hindi ka tuod na Kristohanon kung hindi ka nagmanggaranon. That is false. Heresy na. Sa aton gapati kita nga ang pagkamanggaranon naton dito sa langit. Amen. So kaya nga sabi niya, faith and trust God's ability to do the impossible things. Faith lang. So what is the moral of this sermon, mga kapatid? Sa Genesis chapter 18 verse 14. Trust God's power. Nothing is too hard for Him. Ano bala ang moral niya? Balikan natin bala ini nga versikulo nga ginambal niya. Very short lang ini, no? Very short lang ini nga gambal niya. Is anything too hard for the Lord at the time appointed I return unto thee? According to the time of life? O, ginambal niya pa dito, ini nga oras. Ini nga oras ako nga kabuhi. May kwan pag-iba? May makita ba ko nga kabudlayan sa pag-alagad ko sa Ginoo? Even my wife, sabi niya si Sarah, pero nakasiling dire nga wala sang imposible sa Ginoo. No? Wala sang imposible sa Ginoo. Verse 16, and the man rose up from thence and looked toward Sodom, and Abraham went them way and bring them way on the way. So kung nabalaan natin nga wala sang imposible gali sa Ginoo, ang Ginoo mag-upod sa imo biskan diin ka makadto. Ano ang naging bunga tong pagsalig nila? Biskan namangkot sila, nagambal sila, nagkaroon sila sa pagkaduwa-duwa sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagambal nga, salig lang kamo sa akon. Salig lang ang kinahanglan naton sa aton kabuhi. So we need to trust God's power. The power of God is nothing is impossible. Naging dako nga testimony ini sa akon nga pamilya. Naging dako nga testimony na makasil sa adlaw-adlaw ko kinabuhi, wala sang imposible sa Ginoo. Nothing is impossible with God. All things are possible. Life challenges may seem impossible, but God's power isn't limited. Oh, just trust Him. Trust God. That will direct your life, your career, your job, your finances, no? Even your family. Just trust God. Kung hindi ka mo kumbaga, if your family is now broken, kumaga guba ang imong pamilya, isalig lang sa Ginoo. Nga ang imong nga pamilya kayoon sa Ginoo. Muna siya. Wala man sang perfect na pamilya. May ups and down. Pero kung ang dinasalig natin sa Ginoo nga, Lord, kayo ini nga pamilya. Ha? Even ourselves, let God control ourselves. Kaya nga, namin itong mensahe itong Wednesday At damo ka ma-learn sa prayer meeting, katik sa mga mensahe, sa mga ginagamit sa Ginoo. Ang mensahe itong Wednesday is all about
mga nagagawa sa aton baba. Makaguba ina sa upod naton nga Kristohanon, sa upod naton dito sa pamilya, diba? Nga ginasiling dito nga, let us control our mouth. Amo naging siling sa aton nga speaker. Ay, amo na gali ang teknik, ipos na lang ko. Ipos ka na lang. Amo naging siling niya mo nga our mouth is very powerful. Kung ini nga baba natin, hindi natin mapunggan, itugyan natin ini nga bakbak sa Ginoo. Nga siya ang mag-control sa aton nga bakbak, nga hindi kita makahambal sa malain sa upod natin nga Kristohanon. Diba? Ambal gani nila, mas namin na lang ang ginpatay mo ako, ginbugbog mo ako, kung ginambalan mo ako sina. Mas manami pagigli nga let us put all to God. Ha? Sa sakit naton sa aton na puso, Kuya Bobby, sakit ko sa puso. Tugyan sa Ginoo ina. Heartbroken din lang. O, tugyan sa Ginoo ang tanan. Sabi niya ni Rino, sabi niya dito, Father, help me to trust your power, nothing is too hard for you. In additional, God will grant the courage to act on your faith even in the time of challenging. God will grant, sabi niya dito, klaro din nga, God will grant the courage to act on your faith even in the time of challenging. And even in the areas where you serve in others. Dira sa areas nga. Kapasalamat kami kita, may ara mga membro diri sa simbahan na nag-offer sila sa ilang oras dito. Actually, kami, kung tanaw natin sa early bird, kita gyapon ang early bird. Abi ko gani, naglakad na sina Ate Pearl diri. Ama nila alas 6. Nag-abot kami di 6:10. Ay, wala na sila. Diretso na lang ta dito sa FCF. Pag-abot naman dito, uy, kagagalaw. Kami ang first, upod si Kwan. Kung lalaki siyang pangalan si Kwan. Indian. Ara siya dito. Nakamotor siya mo. Siya, dito ka nila siling gari-diri nga, nga areas of faith. Inatudluan kita nga maging aga. Tungod early bird catches the worm. Tama ka mo worm dito nga na-catch. Pag sa gabi naman, kita lang ang Central Baptist Church, especially the worship team, ang nag-pray before nagkanta sa tubangan. Napansin ko gitna, iskan kita ang second, ang first, iyan na first. Pero mas balaan ko mas nalipay ang Ginoo nga gintugyan naton ang presentasyon dito sa iya. It is not for entertainment or it is for worship. It is because diri kung ginsalig mo lang ang tanan sa imong kaugalingon, way kasang mahimo. Way kasang mahimo. Pero kung ginsalig mo sa Ginoo, may mahimo ka sa Ginoo. Right? There was a story behind this message na ang isa ka pastor napatay ang iyang anak. Tapos, Sunday that time, sabi niya, pupunta ako sa simbahan, magwali ako. Tapos, together with her wife, patinsang wife niya, balaan mo man na napatay ang aton anak. Hindi ba natin inaayuson? Sabi niya, mas importante ang pulong sa Ginoo. Pabay ilang na, balikan lang natin after sa misa. Nagkato sila sa ginatawag na sa ilang simbahan. Nagwali ang pastor. Pagtapos sila, nagtuli sila. Nakibot ang nanay. Ang bata, wala na dito sa tulugan. Nagibutangan nila sa umot. Diba, ng tabunan nila, wala na dito. Ginpangitan nila, din nila nakita ang bata. Remember, it is their only child. Ara dito, gahampang. Kung ginsalig naton ang aton kabuhi sa Ginoo, makita naton, God will return the investment na gininvest naton sa iya. Much higher interest kontra dira sa nga naglunta nga 7.5. Ang ginabalik sa Ginoo
It's not 7.5. But ang ginabalik sa Ginoo, it's 100% of your investment. Let us open our Bible in Psalms. Wait lang, hindi ako mahilig. Psalms. Okay. Psalms 19, verse 7 to 11. Psalms 19, verse 7 to 11. This is the greatest testimony of David. Sabi niya, the law of the Lord is perfect. It is converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening my eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Verse 10, more to be desired are they than gold, that ye that much find gold, sweeter also the honey and the honeycomb. Moreover by them, it is this servants warned, it is keeping them, there is a great reward. What is the great reward of a believer? Is to trust to God that nothing is impossible with God. Just trust, and there is a great reward. Klaro diri ang reward sa Ginoo. Hindi lang hindi lang yung material things ang reward sa Ginoo, kundi ang reward sa Ginoo dito sa langit. Ang pangamuyo natin maging successful ang pangamuyo ko maging successful ang surgery mo na ng kansa. Hindi dali na ang sabat sa Ginoo, kundi ang sabat sa Ginoo hindi na pabudlayon si pastor. Kundi sabi ko na, kapuson niya lang malahaw, maging lang ng tambal na lang, hindi na sang hiwa-hiwa, kundi hindi lang intake, wala na sang operation ng matabo. Is that the plan of God? Yes, that is the greatest plan of God. Ang isip natin, nang lain bala nang lain bala. So, ang isip natin, kumaga physical ng surgery mo na ang inisip natin sa plano sa Ginoo, hindi niya gusto na gubaon ang lawas ni pastor, kundi gusto niya mahapos lang. Just na itukyan lang natin ang aton kabuhi sa Ginoo. Lastly, God will also share the wisdom to know that nothing is impossible to Him. Ang pinaka-last diri, mga kapatid, sa Genesis chapter 18 verse 14, nga kung wala sang imposible sa Ginoo, iya wisdom. Kaya nga i-share nato. Kaya nga, sa mga iba na wala pa anak, sa 10 years, 5 years, wala pa sila anak, and even may mga problema kamo sa inyong kabuhi, sila nagbulat sila for 99 years. Kita nagawalat pa lang 5 years, 10 years, sila nagbulat, dugay sila nagbulat sa aton, nag-umpisa pa lang kita. Kinanglan naton, itugyan pa ang tanan sa Ginoo. Siguro kung maaftan pa kita 99 years, nambot na. Basta ang akon lang, it is just the starting point of our journey. Hindi kita magdali-dali, kundi itugyan natin sa Ginoo. Parehas siya po, nakita ko ini nga big testimony sa pamilya ni Kap. Naging kapitan, sa ako lang, inilang akon lang niya, kapitan siya. Naging kapitan siya. Siguro kung namurakot siya, tapos nang balay niya. Tapos siguro naging, damo sa kotsi, 4 wheels, damo na. Pero nakita niya naman, kula katuloy yung mga motor Kap. 29 years na nagulat ang mga balay Kap. Hindi nang nabdan ko is ko lang 4 square lang siya nung nabdan ko. Okay no? 2017 nakita ko 4 square man to Ang investment niya, hindi sa balay, hindi sa material things. Ang investment niya sa iyang mga bata, idwa na graduate sa bahay ko.
Testimony Japon na ang paghulat, hindi niya ginhulat, ginatag ang investment sa mga material things. Diba? Dako, nga testimony, 29 years. Oh, grabe. Grabe nga team. Minus pila si London ha? Si Ludoy? O 25. O, minus 4 years. O, sa ato pila katuig na ka mga kaulat. O, grabe no? Ang paghulat, it is a virtue. It is a character that God will teach us. Waiting. Just wait. Because nothing is too hard to God. Nothing is too hard. Even kay Biboy, hindi ka magkabalakan ng una nag-graduate si Hansia. May time ka gid. Diba? Kasi after mo pa siya sa trabaho, di ba? Magkuha sa trabaho. So, hindi ka lang magdali-dali. Wala sang imposible sa Ginoo. Even kay Kim, kasi inaantay mo na, di ba? Sa mga kay Hana, di ba? Wala sang imposible sa Ginoo. Tama ba? Wala gid. Ini testimony ni Sarah and Abraham ini. Nagawa si Isaac, pero nagkaroon pa sang challenge ini. Anong challenge? Patrin mo anak mo. Gintog yan yung manigapon sa Ginoo. Wala sang imposible sa Ginoo. As I close this verse, let us go back to the chapter of Luke. Let us go back to the verse of Luke. Na sabi niya, na wala sang imposible sa Ginoo. Ano galit itong mga verse na? Pato. Luke chapter 1 verse 37. Sabi niya, for with God, nothing shall be impossible. We will face this year. We will face this month. We will face this every problem in our life. Every circumstances that will happen to our life in this ministry. Nothing is impossible to God. May nabatihan ako sa fellowship dito sa FCF na ambal nila, hindi na daw magbalik ang atong pastor. Ambal ko ay Pastor Chris. Sorry, ambal ko ang pangalan. Wrong tense. May nabi, hindi na daw magbalik ang pastor naton. Hindi ako mag-atid sina. Sabi ko, ambal ko, dapat ako na magbalik ang atong pastor. Ang isip nila, physical body lang na, why sila kabalo, nga tatanan nga butang, nga trabaho ang Diyos Espiritu. Diba? Sabi ko ganit, di ba ikaw ang pastor dito? Hindi ako pastor dito, substitute. Substitute. Para klaro, nga makasiling kita, na ang ininga ministry, hindi naton ini agawon. Iya, hindi kay pastor. Kumasilin sila nga, siguro may mga ginarito pa. Damo sa istorya blahaw. Damo gyapon dito sa ibang kwan. Sabi ko, ay, ang walang isip nyo. Pangit. Ina siya. Sabi ko, it's better na let God do His plan, do His will. Kaya gani kita, ang ibang dali lang prayer nila. Anong prayer na ito na na ang atong pastor maayo at siya ang matindog diri sa atong tubahan. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Muna gani ang mensahe ko dito, nothing is impossible with God. We will pray for the fast recovery of our pastor. Amen po ba? Amen. And even sa mga member diri, sini nga simbahan, nga i-pray na to ang inyong yapon nga recovery. Spiritually, hindi lang financial, hindi ko kaya. Physically, let us pray for one another. Kaya importante ang prayer meeting sa simbahan. Kung kaya natin, naman na ganyan, ay, namin rin mag-pray. Wala isang imposible sa Ginoo.
Let us stand before we will take our Lord's Supper. And examine yourself. Lord, our gracious loving Father, thank you, Lord, for this wonderful message for this morning that you've given to us. Lord, may this message give us the encouragement to pray earnestly that nothing is impossible to you. All things are possible. Damo sang testimony diri sa simbahan ini nga naging mabunga tungod sa imong tungod sa amon pagsalig sa imo. And ikaw gyapon nagsabat sa amon pangamuyo. Lord, ginasalig namon ang tanan diri, ang amon mga paryente, ang amon kaugalingon, ang amon loved ones, ang ini nga church, ang mga deacons, ang mga Baptist men, ang young people, ang ladies, worship team, and even our church family. I believe, Lord, ginatugyan namon sila sa imo. Ginatugyan ko sila sa imo. Wala ako sang mahimo, kundi magsalig lang sa imo. Sinisalig namon sa imo. Even our visitors this morning, I pray that they will continue to serve you in their life. And they will be fruitful and they will be used in their own church. Kung diin mo sila tawagon. We pray for our extension churches, Lipunan, Noon, and Tinoos, that they will be fruitful also, that they will try to magsalig sila sa imo. Lord, sa tanan nga butang, wala kami sang mahimo. We are humbly pleading that your power, the Holy Spirit will lead them, O Lord, and even us. Magabot man ang mga panahon sa pagsulay, mga problema, challenges, discouragement, stress, but Lord, ginasalig namon ang tanan sa iyo. Salamat sa mga answered prayer, sa mga membro namon, may answered prayer sila, salamat. And even us, O Lord. Lord, for this morning, ini nga mga mensahe nga gingamit mo ako bilang isa instrumento, salamat. Ako gyapon na igo. Salamat, O Lord. Inabalik ko ang tanan nga kadayawan sa imong ngalan. Anak mo na si Kristo na amon manuluwas. Amen and amen. May I